Sa mga gusto mag-camping, isa to sa mga pinakamagagandang puntahan. Hindi lang camping ang pwede nyong gawin dito. Pwede kayong maligo sa iba't ibang mga falls, maligo sa ilog at ang napakagandang waterfall. Malapit din ito sa Metro Manila kaya napakadali lang puntahan. Kaya tara, samahan nyo na kami sa aming camping adventure. Syempre kumain muna kami para may laman ng aming tiyan. Dito lang to sa may pagbaba ng Batasan San Mateo Road. Makikita mo ang Pure Gold sa dulo, sabay kung maliwa ka lang, makikita mo na ang kanilang karinderya na may mga masasarap na ulam. May mga gulay, may mga karne at may mga sabaw pa. Pwede rin kayo mag-take out para may baong kayo sa inyong pagka-camping. At syempre, pagtapos namin kumain, nag-umpisa na kaming pumadyak at pagdating namin doon sa entrance ng Wawa, doon namin nakita ang napakagandang view. Syempre, marami nagpapapicture sa lugar na to. Bago kayo dumating sa entrance ng Wawa, ito muna ang makikita nyo. Tapos may mga tao rito na umi-stop muna, tapos nagpapapicture sila, tapos pupunta rin sila sa entrance ng Wawa, meron din doon papicturan. At eto, nakapasok na kami ng Wawa. Ayan, maglalakad kayo rito. Sa amin, binitbit na namin yung bike namin. Pero may mga nagpa-park din dito. Sisingilin kayo mga 20 pesos ata. Yun yung dating siningil sa amin nung nagpark kami ng bike. Pero kami kasi dahil magka-camping naman kami, dinala na namin yung bike namin. Ayan. Marami nga pala kayong madadaan ng tindahan dito. Kaya hindi nyo pa problemahin yung kung ano yung mga kailangan nyong bilhin. Pero syempre, dun sa campsite, meron din talaga rin pwede mapagbilan ng mga kung ano-ano, mga pagkain na pwede nyo lutuin. Inumin kagaya ng tubig, juice at soft drinks. Meron din silang piso wifi dito na napakamura lang. At huwag kayong mag-alala kasi napakamura lahat ng mga bilihin nila rito. Hindi sila nananaga. At gaya nga sabi ko, di ba, ayan o, napakaganda ng lugar na to, napakaliwalas at marami kayong pwedeng gawin talaga rito. Napakaraming taong nagpa-picture sa lugar na to kapag ka weekend. Pero hindi to congested dahil maraming campsite, maraming mga falls at maraming pwedeng pagstayan dito. At dito ang magbabayad ng entrance fee nila. Nasa 20 pesos lang yata kada isang tao. Tapos dadaan ka sa Meixing Cueva, ayan, makikita nyo naman, napakaganda dumaan dyan. Tapos yan, tatawid ka ng tulay, yung gawa sa kawayan, 5 piso lang din ang entrance dyan. Pwede ka rin magbangka para makatawid, pwede ka rin magbangka papunta sa iba't ibang lugar dyan, kasi yun nga sinasabi ko ng mga falls, yung iba nasa malayo, kaya pwede kayong magbangka. Kaya yung pamasahe nyo sa bangka, depende yun sa layo ng pupuntahan nyo. Kung tatawid lang kayo, mga 10 piso lang yun. Kung papunta naman kayo sa dulo, mga 250, yun yung dating presyo, hindi ko lang alam ngayon. Masarap magbangka dyan. Kahit maghapon kayo magbangka, walang problema. Basta meron kayong dalang maraming pera. Kung kayo iniisip nyo, mga bikers lang ang pumupunta rito, nagkakamali kayo dyan. Kasi meron din mga nagmamotor na nagpupunta rito. Iiwan nyo lang ang motor nyo dun sa unahan, tapos magbabayad lang kayo ng parking, tapos pwede na kayong maggala na maggala. Kung may dala naman kayong sasakyan, meron ding malawak na parkingan. At kung magko-commute kayo, syempre yun ang the best na paraan. At andito na nga tayo sa harap ng Mahogany Campsite. Ayan, napakalawak ng kanyang harapan, hindi ba? Pwede nyong tambayan yan sa gabi, pwede rin kayo mag-tent dyan, pero maganda rin sa loob niyan kasi doon sama-sama kayo. Marami, siguro mga hanggang 100 tent ang kasya ron. At eto ang bubungad sa inyo pagpasok nyo, isang maliit na pasad, pero pwede rin mag-camping dyan dahil ayan, makikita nyo marami nagda-tent dyan kahit maaga pa yan. Hanggang gabi nandyan na sila, tapos pagpasok nyo sa loob, merong malawak dyan na pwede kayo mag-tent. Andito na rin sa bungad yung mga tindahan na kung saan pwede kayong bumili ng mga frozen goods, magpaluto ng kanin, ng ulam, ng mga pansit canton, at iba't iba pa. Andito na rin ang piso wifi nila. Kung makikita nyo, maaga pa yan, pero marami nang nagtatent dyan. Tapos nung bandang tanghali, medyo marami-rami na kayo. Tapos nung bandang hapon, napakarami na rin talaga. Dito pwede kayo magsabit ng hammock, pwede kayo magdala ng sariling tent, pero nagpaparenta rin sila ng mga hammock at sariling tent. Tapos may mga lamesa silang libre. Pwede kayong magluto-lutuan, pwede rin kayo magpaluto sa kanila. Napakamura lang, ganun ang ginawa namin. Kaya tignan nyo maigi, ayan yung pinaluto namin. Simpleng pansit canton lang, tsaka sausage, di ba? Okay na yan. Tapos sila na rin nagsaing. Napakamura lang yan. Nakalimutan ko na yung presyo, pero hindi sila nananaga rito. Yan ang maganda. At alam nyo ba na may falls din dito? Papasok lang kayo ng konti, tapos tahakin nyo yung daan papunta dun sa falls. Ang tawag dun, Karugu Falls. Nakapunta na rin ako ron dati. Maganda rin dun. Marami ring naliligo. At sa mga dadaanan nyo, may mga cottages dun na libre na pwede kayo magluto-lutuan, magbahay-bahayan at kung ano pang gusto nyong gawin doon. Kaya ano pang inaantay nyo? Puntahan nyo na rin ang Wawa para makapag-camping kayo rito. Marami kayong pwedeng gawin dito, hindi lang camping. Pwede kayong mamasyal, magbike, magmotor, magcamping, magbangka, pwede rin mag-video okay, magbanding kayo ng pamilya nyo kasi meron rentahan dito ng video okay habang nasa tabi kayo ng ilog. Sobrang dami ang pwede nyong gawin dito kaya hindi kayo magsasawa kahit paulit-ulit kayong bumalik dito. Kaya nga kahit paulit-ulit lang din ang gagawin nyo sa ganda ng lugar na to, talagang hindi kayo magsasawa. Kaya kung gusto mo makapunta sa lugar na to, sabihin mo lang sa comment section at sasagutin ko ang
iyong katanungan. At dahil umabot ka sa dulo ng video na to, malamang ikaw ay may pusong malapit sa kalikasan. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-like and share ka na. I-comment mo na rin ang gusto mo i-comment. Maraming salamat sa panonood.